kaninang 5:30, pinapadisperse na po yung napakaraming crowd. Pero still, nandito pa rin po yung maraming tao. Ayaw nilang umalis. Dahil naniniwala sila na sila ay tama sa kanilang ipinaglalaban. Ang gusto ng taong bayan ay mabigyan ng hustisya dahil doon sa mga pera na ninakaw, pera ng taong bayan. At isa pa, gusto nilang maliwanagan mga kababayan yung payag ni Senator Amy Marcos na ang ating presidente nagdodroga. Kaya't ang mga kababayan natin dito, ang gusto nila ay bumaba na si Marcos, umalis na sa Malacanang sapagkat naniniwala sila na pag ikaw ay isang adik, ay wala kang kakayahan na mamuno sa bansa. Pero ayaw umalis na mga tao dito dahil hindi nasasagot yung kanilang mga hinaing. Gusto nila bumaba na si Bongbong. Kasi nga, yun nga mga kababayan, isang adik. Hi, Park. Hi, Park. Hello. Kunan lang kita ng kung ano masasabi mo. Diba disperse kanina yung crowd kasi nga ang utos huliin yung mga tao na magrarally dito kaya na-disperse na siya. So ano masasabi mo? Instead na yung presidente yung hulihin, bakit yung mga taong naglalabas ng hinanakit yung hulihin? So sino ba yung nag-utos ng hulihin ng mga nagrarally? Remulla. Oh, si John Vic Remulla. Ikaw ang DILG secretary, no? Si John Vic Remulla. So, sa tingin ko, baluktot yung utak mo, John Vic Remulla. Kasi kung hindi baluktot ang utak mo, bakit yung mga taong naglalabas ng saloobin nila, nagrarally dito para ipakita sa mga nasa taas, kagaya yung mga magnanakaw, ay sila ang inuhuli ninyo. Unang-una sa lahat, itong mga rallyista, hindi sila manggugulo. Pero yung mga pulis ang nanggugulo at kayo. So, ang unang-una sa lahat, sinabi na ng mga ilang mga resource person na si Martin Romualdez at ang Pangulong BBM ay sangkot sa mga pagnanakaw dito sa ating bansa. So ano pa bang kailangan nating investigasyon? So kung hindi baluktot ang utak ng Senate at ang House of Representatives, siguro mas pagtuunan nila ng pansin si Bongbong Marcos. Unang-una sa lahat, wala pang nakikita ang taong bayan na merong na-file na kaso sa mga politikong sangkot sa pagnanakaw ng Ghost Project natin. So sinabi na rin ni Zaldico na kaya siya hindi nakakauwi dito para magsalita dahil pinipigilan siya ni Martin Romualdez na utos ni Bongbong Marcos. So, sinabi rin ni Zaldico na itong dalawa ay ulo ng mga magnanakaw dahil siya mismo naghahatid ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez at si Bongbong Marcos mismo ang nag-utos na ilagay ang 100 billion doon sa ano ngayon? Fiber. Maglagay doon sa Fiber ng 100 billion. So, itong si Zaldico dahil napagtanto niya na mali pala itong ginagawa niya, ay mas minarapat lamang niya na sabihin kung ano ang katotohanan. Dahil alam niya na siya lang ang nagigipit ng taong bayan. Siya lang ang kinukuyog ng taong bayan, siya lang ang pinagmumura ng taong bayan, at puro Zaldico ang iniimbestigan. So, dahil nakikita niya na ginagawa lamang siyang laruan nitong administrasyon, sinabi niya kung sino ang mga kasama niya at kung sino ang boss niya at amo niya. Sinabi ni Zaldico. So ngayon, ang problema pa dyan, merong mga ebidensya si Zaldico at ito pa ay pirmado. Pangalawa, yung rally ng INC na dapat sana ay 2 araw, bakit nila 3 araw, bakit nila tinapos sa loob ng 3 araw? Kasi ang kapatid mismo ni Bongbong Marcos ang nagtapos ng dapat malaman ng lahat ng mambabatas, ng lahat ng taong bayan. Tinapos ng kapatid niya na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. So unang-una sa lahat, General Browner, kung meron kang bayag, mas mabuti na pagtuunan nyo ng pansin itong mga politiko na nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun lamang ba? Di ba nagpayag na si Senator Amy na kinumpirma niya na adik ang kanyang kapatid. Ngunit naglabas din ng payag si Sandro Marcos na ito ay isang pamumulitika lamang dahil si Senator Amy Di Umano ay naghahangad na maging
Vice Presidente, Presidente. Anong masasabi mo doon? So, masasabi ko, pamumulitika nga ba? Hindi pamumulitiko ang mga sinabi ni Amy Marcos. Ito ay sinabi niya dahil kapatid niya at mahal niya si Bongbong Marcos. Dahil si Amy Marcos ang naging ina at naging tatay niya nung panahon nila doon sa ibang bansa sa Hawaii. Kasi ito yung nagpalaki. So, bilang kapatid, bilang ate, priority niya na alagaan itong si Bongbong Marcos at walang gusto o kahit ano nakapalit itong si Amy Marcos, kaya niya sinabi yun. So, hindi yun pamumulitiko, Mr. Sandro. So, siguro, congressman si Sandro, matalino naman siya. So, wag masyadong magpahalata ng bobo. At yung pagtakip ni Claire Castro doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, hindi kami maniniwala sa mga sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang dahil hindi ka panipaniwala ang lahat ng testimonyang sinasabi netong sa Malacanang. Puro fake news. Okay? So yun. Ano pa? AI daw yung video ni Saldico. So hindi AI ang video ni Saldico dahil sabi nga ni Rodante Marcoleta, ang AI walang anino. Yung video ni Saldico ay merong anino. At unang-una sa lahat, yung video na pinost ay doon mismo sa Facebook page account ni Mr. Saldico. Hindi kung kaninong vlogger nang galing. So siguro ang AI yung utak ni Claire Castro. Oo. Next question. Next question. Sir, anong panawagan mo kay General Browner at kay General Narcates sa ating AFP at sa ating PNP? So sa ating PNP na naman sabi ko, sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, siguro naman alam nyo naman kung anong konstitusyon, anong batas ang inyong sinumpahan bago ninyo pinagsusuot yung mga uniforme ninyo. Protektahan ninyo ang taong bayan at hindi dapat magpagamit ang mga kapulisan sa lahat ng politiko na nandito sa ating bansa. Sa lahat ng oras, marapat lamang na protektahan ninyo at panigan ninyo ang taong bayan, hindi ang mga politiko na pangsamantalang nakaupo sa kanilang mga posisyon. Hindi sila mauupo sa kanilang mga posisyon kung hindi dahil sa taong bayan. So, General Browner, sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, kayo dapat ang magbabantay ng katao. Kayo dapat ang magliligtas ng tao. Ngunit sa nakikita namin, imbis na protektahan ninyo at tulungan ninyo ang taong bayan, pinapaalis nyo pa sila at ayaw din silang magsalita ng katotohanan at mas pinoprotektahan ninyo ang mga politikong magnanakaw dito sa ating bansa. So, mas mabuti siguro na tulungan na nila ang taong bayan, no? Para matapos na ito. Kasi adik ang Pangulo natin, bangag ang Pangulo natin, nagdodroga ang Pangulo natin. At hindi galing sa aming mga Pilipino, kung hindi galing mismo sa kapatid niya na si Amy Marcos. Sa tingin mo, sir, kusa kayang bababayan si Bongbong Marcos? Sa tingin ko, etong si Bongbong Marcos, napakakapal ng pagmumukha niya. Mas makapal pa ang pagmumukha niya sa hollow block at simento ng flood control project. Kasi kung hindi makapal ang pagmumukha niya, matagal na siyang nag-resign. Milyong-milyong Pilipino ang nananawagan ng Marcos resign. Marcos resign. Marcos bangag. Marcos bumaba ka na kasi walang tiwala ang taong bayan sa'yo. Oh. Okay na? Sa tingin mo, sir, kaya ba naipadala si Pangulong Duterte sa daig dahil din sa pag-aadik ni Bongbong Marcos? Yes, dahil din sa pag-aadik niya, kaya pinadala yun si Mr. President doon sa ibang bansa. Kasi kung hindi siya adik, saan ka makakakita ng isang Pangulo na hindi niya alam kung anong konstitusyon at anong batas ang meron sa ating bansa? Unang-una sa lahat, bago mo dadalhin sa dahig ang isang Pilipino na merong nilabag sa batas dito sa ating bansa, kailangan niya muna dumaan sa Supreme Court. Kailangan muna nang dumaan sa Supreme Court para mapatunayan na kung siya ba ay karapat dapat dalhin doon sa International Criminal Court. So ang ginawa ng administrasyon, hindi sila dumaan sa due process at hindi sila dumaan sa Supreme Court. Hindi nila binastos nila ang kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Ibig sabihin, wala pala tayong tiwala sa ating mga abogado. Wala pala tayong tiwala sa Supreme Court. Diba? So hindi dapat yun ay kaadikan, katangahan nitong administrasyon ang paggawa nila ng pagpapakulong kay PRRD. At saka takot din sila na mabalik ang mga Duterte sa area. Bakit? Pag nabalik ang mga Duterte at naging presidente sila ulit, hindi na naman sila makakapagnakaw. Diba? Hindi na naman nila magagawa ang mga gusto nilang gawin. Na puro pagnanakaw. Bongbong Marcos, magpupurious ka na. Wala ka pa rin nagagawa dito sa ating bansa. Imbes na pagandahin mo ang ating bansa, mas lalo mong pinalubog sa baha ang mga Pilipino. At ito rin ang mensahe ko kay Terry Ridon. Terry Ridon, isa kang gago, bobo, tarantado na congressman. Wala kang pinag-aralan, hampas lupa, insekto ka, bobo ka. Okay?
Doon sa ano sir, dahil sa pagsisiwalat ni Senator Amy na gumagamit ng droga ang kanyang kapatid, sinabi ni Congressman Sandro na maaring hindi sila magkadugo dahil sinisiraan niya di umano si President Bongbong Marcos. Ngayon, si Senator Amy ay hinamon niya ng DNA test si Sandro at hair follicle test. Ano masasabi niyo po doon? So, sa tingin ko wala namang mali doon eh. Na sinabi ni Amy Marcos eh. Bilang kapatid, gaya na sinabi ko sa kanya, kapatid niya si Bongbong Marcos. Pero bilang public servant, dapat tinitignan mo rin yung kapakanan ng taong Pilipino. So dahil nakita ni Amy Marcos na napakarami ng napiperwisyo netong bangag na administrasyon ng ating bansa, mas minarapat lamang niyang magsalita. 3 years daw siya hindi sila nag-uusap. Diba? At nung inilabas ang listahan ng lahat ng mga pusher at addict at drug lord, sabi ni Amy Marcos, andon ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listing ng lahat ng mga gumagamit ng droga. Pero nagluhod si Amy Marcos at umiyak sa harapan ni PRRD na dapat daw unahin muna ang mga pusher. Yun ang hiningi niya. Kasi ang kapatid niya, user ng shabu. So dahil nakikita niya na marami na napeperwisyo, mas lumala pa ito nung naging presidente siya, nagsalita siya sa harapan ng taong bayan na ang kanyang kapatid ay bangag at bobo. Sir, sa tingin mo, maliban kay Bongbong Marcos, meron pa bang iba nagpapatakbo sa Pilipinas? Meron nagpapatakbo ng ating bansa. Unang-una sa lahat, yung asawa niyang mukhang zombie na parang penguin kung maglakad, kinokontrol niya itong utak ng bangag nating Pangulo. Pangalawa na kumukontrol sa kanya, yung pinsan niyang tambaluslos na mukhang burat na buhaya na si Martin Romualdez na magnanakaw. Yan ang kumukontrol sa utak ng ating presidente. Kaya kung mapapansin niyo ang ating presidente, yung pagsasalita niya ay wala sa tono, wala sa tamang pag-iisip lahat ng mga sinasabi niya. Yun lamang, thank you. Isa na lang. Isa na lang daw. Ano yung opinion mo sa sinasabi ng mga dilawan na susuportahan nila ang Marcos resign pagkasama si Inday na mag-resign? Okay, so ganito yan. Mga dilawan, hindi kayo bobo. Nasa konstitusyon nating bansa, nasa batas ng ating bansa na kapag nag-resign o bumaba sa pwesto ang isang pangulo, automatic yan, papalit dyan yung vice president. At yung vice president naman, ang papalit dyan yung first na senador, number 1 na senador ang papalit doon. So mga dilawan, huwag na kayo magbubuhan, mag-aral kayo na mabuti para hindi kayo magbukang kabububuhan. Sir, huling panawagan para sa mga kababayan nating Pilipino. Lahat ng mga Pilipino, lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Magkaisa tayo, lumaban tayo, Muslim, Kristiyano, pulis, politiko na mga buhaya. Lumabas kayo dito kung totoong mahalin niyo ang taong bayan at ang ating bansa. At makisa at sumuporta sa mga Pilipino na lumalaban sa korupsyon. Thank you. Okay na, umuwi na kayo. Papangit nyo. Thank you. Joke lang. Thank you.